Sa kwentong ito, susundan natin ang buhay ni Miguel Reyes, isang abogadong puno ng kasalanan at lihim na transaksyon. Pero sa kanyang paggising sa isang madilim na silid, magsisimula ang kanyang pagdurusa na tila isang walang katapusang bangungot. Makakaranas siya ng mga pahirap na hindi niya inakalang posibleng mangyari mula sa pagkain ng dinuguan hanggang sa isang mas masahol na kapalaran. Abangan kung paano haharapin ni Miguel ang bawat pahirap na tila nagpapakita ng kanyang mga kasalanan at kung paano ito magtatapos. Sa isang marangyang opisina sa Makati, abala si Miguel Reyes sa pag-aayos ng mga papeles. Ang kanyang mesa ay puno ng mga dokumento at mga larawan ng kanyang mga tagumpay. Halatang halata ang kanyang kasikatan at kapangyarihan. Biglang dumating ang isang kliyente at mayabang na nag-alok si Miguel ng kanyang serbisyo. Walang kaso na hindi ko kayang ayusin, sabi niya habang iniabot ang isang sobre na puno ng pera sa isang hukom. Sa likod ng kanyang ngiti, may mga transaksyon siyang ginagawa sa ilalim ng mesa, mga bagay na hindi dapat makita ng iba. Sa bawat transaksyon, nararamdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang mga kasalanan, ngunit pinipilit niyang balewalain ito. Sa kanyang pag-uwi sa isang magarang kondo, makikita si Miguel na nag-iisa, walang pamilya o kaibigan. Sa gabi, habang nakahiga, iniisip niya ang kanyang mga kasalanan at ang mga taong kanyang niloko. Sa kabila ng kanyang yaman at tagumpay, tila may kulang sa kanyang buhay. Nagising si Miguel sa isang madilim at malamig na silid. Walang anumang ilaw at tanging ang kanyang paghinga ang naririnig. Unang pagkain, sabi ng isang malalim na boses, at isang plato ng dinuguan ang lumitaw sa harap niya. Nagsimula siyang magtanong kung nasaan siya at kung bakit siya naroon, ngunit walang sumasagot. Ano ito? Hindi ko ito kakainin, sigaw ni Miguel, ngunit walang sumagot. Napilitan siyang kainin ang dinuguan. Ang bawat subo ay parang laso na nagpapahirap sa kanyang kaluluwa at nararamdaman niyang tila may apoy na lumalamon sa kanyang loob. Sa bawat kagat, mas lalong lumalalim ang kanyang pagdurusa at tila walang katapusan ang kanyang pighati. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang mga pahirap. Muli narinig ni Miguel ang boses, ikalawang pagkain, at isang buhay na daga ang lumitaw sa kanyang harapan. Napatitig siya sa maliit na hayop, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko kaya ito, bulong niya sa sarili, naalala ang mga taong kanyang niloko at pinahirapan, ngunit wala siyang magawa kundi sundin ang utos ng boses. Kinuha niya ang daga at ramdam niya ang takot at pagkasuklam na bumabalot sa kanya. Ano ba to? Tanong niya sa sarili, pero alam niyang walang makikinig. Sa bawat kagat niya sa daga, nararamdaman niya ang matinding pighati at sakit. Ang bawat galaw ng hayop sa kanyang bibig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Ang boses ay patuloy na nagmamasid, tila natutuwa sa kanyang paghihirap. Natapos si Miguel sa pagkain ng daga at nararamdaman niyang ang kanyang katawan ay nagsisimulang magreklamo. Ano pa bang susunod? Tanong niya sa sarili, takot na takot sa susunod na pahirap. Ikatlong pagkain, sabi ng boses, at isang buhay na ahas ang lumitaw sa harap ni Miguel. Napilitan siyang kainin ang ahas sa isang brutal na paraan. Ang kanyang mga kamay ay duguan habang pinipilit niyang kainin ang hayop. Bawat kagat ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasalanan niya. Tila bumabalik ang mga alaala ng kanyang mga biktima. Hindi ko na kaya, umiiyak na sabi ni Miguel, ngunit walang awa ang boses. Ang bawat galaw ng ahas sa kanyang bibig ay parang apoy na lumalamon sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang bawat paggalaw ng hayop sa loob niya. Ito ba ang kaparusahan ko? Tanong ni Miguel, ngunit ang boses ay patuloy na tahimik. Nababalot na ng dugo at suka ang kanyang katawan, ngunit wala pa ring tigil ang mga pahirap. Patuloy siyang pinipilit ng boses na kainin ang ahas,
Sa wakas natapos ni Miguel ang pagkain ng ahas. Siya ay humihingal at nababalot ng pighati, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ano pa kaya ang susunod na pahirap na darating kay Miguel? Ika-4 na pagkain, sabi ng boses, at isang eksaktong kopya ni Miguel ang lumitaw sa harap niya. Napaatras si Miguel, nanginginig sa takot at pagkasuklam. Nakita niya ang kanyang sariling mukha, puno ng kasalanan at kasamaan. Ang mga mata ng kopya ay tila sumasalamin sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan. Anong klaseng demonyo ka? Sigaw ni Miguel, ngunit ang kopya ay tumawa lamang ng malakas. Ang tunog ng tawa ay parang mga kuko na kumakayod sa pisara, nagdudulot ng matinding pighati sa kanyang kaluluwa. Napilitang hawakan ni Miguel ang kanyang sariling mukha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ko kaya ito, umiiyak na sabi ni Miguel, ngunit walang awa ang boses. Simulan mo na, utos ng boses. Ang bawat kagat sa kopya ay nagdudulot ng matinding sakit at bighati. Nararamdaman niya ang bawat paggalaw ng kanyang sariling laman sa kanyang bibig, parang apoy na lumalamon sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang kaparusahan ko? Tanong ni Miguel. Ngunit ang kopya ay patuloy na tumatawa ng masama, ang tunog ay parang isang sumpa na hindi matakasan. Ang kanyang sariling mukha na puno ng dugo at luha ay nagiging simbolo ng kanyang walang katapusang pighati. Patuloy siyang pinipilit ng boses na kainin ang kanyang kopya. Sa wakas natapos ni Miguel ang pagkain ng kanyang kopya. Siya ay humihingal at nababalot ng pighati, ngunit alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ano pa kaya ang susunod na pahirap na naghihintay sa kanya? Si Miguel ay naging isang wasak na tao, nababalot ng dugo at suka. Ang kanyang katawan ay nanginginig at wala na siyang lakas. Ang impyerno ay mas masahol pa sa kahit anong maaring isipin ng sinuman, sabi ni Miguel habang umiiyak. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala sa mga makikinig na ang kasamaan ay may kapalit na hindi maiiwasan. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanilang mga kaluluwa. At ang kwento ni Miguel ay naging isang babala na hindi madaling makakalimutan. Sa bawat sulok ng dilim, ang kanyang pighati ay patuloy na nagmumulto. Isang paalala na ang kasamaan ay mayroong matinding kaparusahan. Ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na ang kasamaan ay laging may kapalit. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga nakakatakot na kwento. Can't wait to see you sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka ang susunod na pighati ay sa inyo na.